Ako dito si Chona. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng carbonara made from freshly prepared milk, di ba? Una munang magpapainit ng mantika, sunod na igigisa ang sibuyas at bawang. Saka ilalagay ang patis at bacon bits. Sunod na ihahalo ang paminta at mushroom. Eto na yung gatas. Tikman ko nga itong gatas nila. Ay, malinamnam nga. Sunod na ilalagay ang gatas ng baka at tinunaw na cornstarch. Haluin lang ito hanggang sa lumapot. Ay, lapot na. Okay, bongga. Sunod na ihahalo ang napakuloang pasta. O ano, pwede na yan? Pwede na po yan. Huling ilalagay ang bacon at parsley for toppings. No, yan. Mas maraming bacon. O. Diba? Bacon na hinaluan ng konting pasta. Ganun talaga. Ko. Ching, 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 ching. Oh. May ganun. Ching, 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 ching. For more, linamnam. Yes. Lalagyan po natin ngayon ng ricotta cheese. Ready to serve na ang ating carbonara pasta na may gatas ng baka. Eto na po! Pasta carbonara gawa sa gatas ng baka and ricotta cheese. Straight from the farm. Panalo! Sarap. Panalo to. Yung bacon ang nagbibigay ng natural na alat sa kanya. Kasi kanina nung niluluto ito ni Ate Chona, halos hindi niya nilagyan ng asin. Pero surprisingly, sakto balanse yung alat niya. Kasi ang ginamit niyang pampaalat, yung shredded bacon. Tapos it blends perfectly with yung gatas ng baka, yung napaka-creamy. Tapos ito panalo-panalo yung ricotta cheese dito. Talagang siya, creaminess overload. Para mas sumigla at lumusog ang mga baka at kalabaw, ipinapastol ang mga ito tuwing umaga. Bukod sa ehersisyo ng baka at kalabaw, nakabubuti rin daw na maarawan ng mga ito. Simulan na natin ang pagpapastol ng mga kalabaw. Oh, halika na! Hihilahin lang naman siya, di ba? Eh, yung iba pa, sama-sama. Sama-sama ba sila? Sabay-sabay? Teka, hindi dyan. Dito tayo. Oo, huwag ka tatakbo. Oo. Hoy, hoy! Bawal tumakbo! Ba't tumatakbo? Huwag ka tatakbo! Di tayo tatakas. Baby lang yung binigay sa akin kasi minsan daw tumatakbo talaga sila ng mabilis. Tapos baka makaladkad ako kapag yung nanay yung hinawakan ko. Kaya ito lang, baby lang tayo. Baby! Saan ka pupunta? Ah, yan ang mama niya. Oh, halika na. Teka. Yung paa niya kasi hindi marunong eh. Oh, yung paa mo. Hoy, dito. Gusto mo bang takbuhan? Takbuhan talaga, ha? Takbuhan, ha? Akala mo, ha? Di ka makakaligtas sa akin. Malakas siya, ha? Nauha ka? Eh, paano? Tumakbo ka eh. Huwag kasi tatakbo. Tataas ang heart rate mo. Mauhaw ka talaga. Zone 2 lang tayo. Pacing. Pacing nga! Ang kulit. Success ang pagpapastol ng kalabaw. Grabe. Ang liit lang ng baka pero ang lakas niya.
Ngayon naman, magluluto tayo ng creamy lengua with mushrooms. Kasama ko dito si Kat. At ang gagamitin namin, imbis na cream, ay Gatas po ng baka. gatas ng baka na straight from the farm pa rin. O sige, simulan na natin. Igigisa muna ang mushroom. Siyempre, piniprepare na namin beforehand itong lengua. Pinalambot na ito. 2 hours po 2 siyang hours pinakuluan. nang pinakuluan yung lengua. Nilinis na siya, tapos pinakuluan na siya para malambot na siya talaga. Kapag naluto na ang mushroom, iset aside ito. Sunod na magigisa ng sibuyas at bawang. Saka ihahalo ang napalambot na lengua. Ipiprito lang ito ng ilang minuto at sunod na ihahalo ang beef broth at cream of mushroom. Pag medyo nahalo na po yung last two, pwede na po natin ilagay yung ating special ingredient po, which is yung gatas po ng baka. Saluin lang po natin ulit siya ng maigi hanggang po mag-reduce po yung sauce. Pakukuluan ito hanggang sa lumapot ang sauce. Titimplahan ng asin at paminta. Saka ihahalo ang ginisang mushrooms. Pakukuluin ulit ito ng ilang minuto at pwede nang isalin. Huling ilalagay ang natirang mushrooms for toppings. Pwede nang lantakan ang creamy lengua sa gatas ng baka. Creamy lengua na may gatas ng baka, ano kaya ang lasa? Pero bago natin yan matikman, kumustahin natin si Faye. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa kulungan ng mga baka. Kasi ang gagawin natin ngayon, maglilinis tayo ng kulungan ng baka at kalabaw. So makakasama natin maglinis si Kuya Benji. So Kuya Benji, ano ba yung una nating gagawin? Una, ma'am, papalahin muna natin to. Papalahin yung Medyo. lupa. So gaganunin lang. Tapos saka po natin itatapon sa gilid, ma'am. Ako na ang sasalok ng grasya. Saya! Ang bango! Kuya Benji, sanay na sanay ka na sa amoy. Mag-challenge kaya tayo, no? Yung no reaction challenge. Hinga pa ako. Kaya ko to! Tubig na tayo. Ano? Ano? Dito kayo. So dito. Para yung tubig pababa siya. Tapos, medyo konti, pagalaw. Iuurong talaga siya. Para yung paa niya, ma'am. Sasagi lang siya natin ng saglit. Tapos, yan. Alam mo yung tingin niya sa akin parang naiinis na siya sa akin. Bakit kaya? Parang di yata maganda yung pagsalo ko nung at parang nabuwisit siya, naiirita siya sa akin. Milky, bati tayo. Talaga tong batang to. Sabi ko sa'yo, huwag ka magdudumi, di ba? Alis tayo. Milky. Punta tayo sa mamamasyal tayo, di ba? Ayan, nalinis na natin si Milky. Milky, masaya ka ba? Milky. Parang di siya masaya. Congrats, Faye! Dahil sa iyong sipag sa paglilinis ng kulungan, may special at masarap kang reward. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. Saka ilalagay ang napalambot na baka. Sunod ay hahalo ang tomato sauce. Pakukuloy nito hanggang mag-simmer ang sauce. Carrots. Sunod na ilalagay ang carrots.
So, Ayun pa naman yung papalambutin health lang niya. natin ng konti yung carrot kasi medyo matigas na siya. Pakuluin ulit ito ng ilang minuto. Kapag malambot na ang carrots, pwede nang ilagay ang dahon ng laurel, patatas, beef broth at green at red bell peppers. Saka ihahalo ang siling pula, asin, asukal at chili flakes. Huling ilalagay ang liver spread at gatas ng baka. At saka maanghang. Naging mas savory pagka may milk. Ang sarap. Pakuluin ito ng 3 to 5 minutes at maya-maya pa, ready to plate na ang kalderetang baka sa gatas ng baka. Ito na ang ating finished product na kalderetang baka with milk ng baka. So, baka sa baka nga no ate. Yun. So, tikman na natin. Ayan, titikman na natin ang kalderetang baka with milk ng baka. Okay, excited daw ako. Ito ang tinatawag na mukbang kaldereta. So, yun malambot yung yung meat ng baka. Pagkalapag pa lang sa plato ko, hiwa-hiwalay na yung laman niya. Sarap! Maanghang! Ma-juicy. Parang masisira yung diet ko dito ah. Parang siya, mas malapot yung sabaw. Sarap. Kahit nga hindi ko pa natitikman yung patatas, parang na siya, lumasa na yung mga dito, pinaghalo-halo. Hindi masabi. Tignan niyo, wala akong masabi kasi sobrang sarap. Ganon. Oras na para tikman ang niluto nating creamy lengua na may gatas ng baka. Creamy talaga. Ang susi sa masarap na lengua, kailangan talaga napalambot ninyo ng maigi. Nalinis at napalambot ninyo ng maigi yung lengua. Pero iba talaga kasi ang linamnam nung ginamit na gatas. Super linamnam. Ang champion dito yung sauce eh. Yung talagang champion dito.